Narito ang pinakahuling update tungkol sa mga bagyong minomonitor natin. Si Tino at ang bagyong Uwan. Bahagyang lumakas pa rin ang bagyong Tino, na may lakas ng hangin umaabot sa 155 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 170 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 40 km per hour. Mapapansin na nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, ngunit kahit nasa labas na ito, ramdam pa rin ang lawak ng sakop nito, lalo na sa Palawan. Dahil sa epekto ng bagyong Tino, asahan pa rin ang pabugso-bagsong hangin at maulap na kalangitan. Wala na ring nakataas na tropical cyclone wind signal dahil sa paglayo nito. Patungo na ito sa bansang Vietnam at inaasahang tuluyan ng malulusaw. Bukod sa bagyong Tino, mayroon din tayong minomonitor na bagyo na tatawaging sa lokal na pangalan na Uwan. Nag-intensify o lumakas pa ito bilang isang tropical storm na may lakas ng hangin umaabot sa 65 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 80 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Mapapansin sa latest satellite image na mas lumakas at lumawak ito at kapansin-pansin din ng mga thunderstorm o pagkulog at pagkidlat na nagpapataas ng alon ng ating karagatan. Posibleng daanan ng bagyong Uwan. Posible itong umabot sa super typhoon category bago ito maglandfall sa silangang bahagi ng Luzon. Kung nasa super typhoon category na ito, asahan ng hangin may sustained wind na aabot sa 195 km per hour at may pagbugso na aabot sa 200 km per hour o mahigit pa, na kayang magpatomba ng mga puno at poste at makasira ng mga kabahayan. Kaya naman, lubos nating pinaghahanda ang ating mga kababayan na maging alerto at updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas. Asahan din natin ang malalakas na pag-ulan na aabot sa 200 mm o higit pa na magpapalubha naman sa ating mga kababayan at magpaguho ng lupa. Dahil dyan, pinaghahanda na natin ang ating mga kababayan lalo na dito sa Luzon na posibleng paglandfallan ng Super Typhoon Uwan. Ngunit kahit dito sa Luzon ito posibleng maglandfall, sakop pa rin ang buong bansa sa pag-ulan at pabugso-bagsong hangin na mapanganib pa rin sa ating mga kababayan na mangingisda. Ang ganang taglay na hangin kaya apektado po tayong lahat. Base nga sa aming pagmomonitor, ang bagyong Uwan ay posibleng maglandfall sa ating bansa bilang isang super typhoon. Panoorin pong mabuti ang posibleng daanan ng sentro ng bagyong Uwan. Narito ang ating preview sa posibleng daanan ng bagyo. Makikita natin habang papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay mas lumalakas pa ito. Bago ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ay nasa typhoon category na ito na may taglay na hangin na aabot sa 165 km per hour at may pagbugso na aabot sa 185 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran at habang malapit na ito sa silangang bahagi ng Bicol Region, makikita natin na mas lumakas pa ito at kapansin-pansin natin ang mata ng bagyo o sentro. Ang sentro ng bagyo ay naglandfall sa area ng Cauayan City, Isabela, at patungo na ito sa mga kalapit na lugar. Sa lugar naman yan ng Santiago, Aurora, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Sur, La Union. Yan po ang posibleng daanan ng sentro ng bagyo. Ngunit sentro lang po ang ating pinag-uusapan. Dahil sa super typhoon category po ito, pinaghahanda natin ang mga kalapit pang mga lugar sa lugar ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya. Dahil posible din bumaba ang track ng sentro o tumaas. Kaya ang mga nabanggit na lugar, maging alerto po dahil dito posible maglandfall ang bagyong Uwan. Kung saan kapag tumaas naman ang ating track, posible naman ito maglandfall ang sentro sa may Cagayan Valley Region. Kung kaya nagbago nga po ito ng posibleng daanan ng sentro ng bagyo. Mapapanood niyo ang track sa sinundan po nitong update, kaninang madaling araw po yun. Samantala, hindi lang hangin ang dapat nating paghandaan, pati na rin ang malalakas na pag-ulan na asahan na magpapabaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mabundok na lugar. Dahil sa paglandfall ng bagyo na nasa super typhoon category ito, makikita natin ang may kulay pula sa Luzon na nangangahulugan po niya ng ulan, na taglay ng bagyo Uwan, nasakop ang buong Luzon sa malalakas na pag-ulan, bago tuluyan makatawid ng ating bansa na makikita naman natin na posible lumabas sa lugar naman ng Ilocos Sur o La Union ang sentro. Ngunit lagi po natin tatandaan, napakalawak po ng sakop ng hangin nito, at sentro lang po ang pinag-uusapan natin na lubos na mapaminsalang hangin, na ating nang nabanggit na kayang magpatomba ng malalaking puno at mga poste ng kuryente.
Kaya naman ngayon pa lamang, umpisahan na po natin ang paghahanda sa parating na super typhoon at makipag-ugnayan po kayo sa inyong local government unit sa gagawing paghahanda sa inyong lugar at magplano ang buong family para sa kung sakaling magkahiwalay ay saan kayo dapat tumungo. Dahil mas maaga na kapag handa ay makakaiwas tayo sa malubhang epekto ng bagyong Uwan. At base sa track ng bagyo Uwan na posible super typhoon, makikita natin dito ang lawak ng hangin na abot nito. Makikita natin na hinihila nito ang hanging amihan na siyang element upang lumakas ang bagyo. At makikita natin sa track kapag naglandfall na ito sa silangang bahagi ng Luzon, hagip pa rin ito ang Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao at Caraga na asahan ng pabugso-bagsong hangin. Kung saan posible na nga ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga oras. Kaya manatiling maging updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas para sa mga latest update. At para maging updated po kayo sa aming bagong update ukol sa mga bagyo ating minomonitor, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, at pindutin lamang ang bell icon at ilagay sa all para ma-notify po kayo o makikita nyo sa inyong notification ang bagong ulat panahon na aming ilalabas. Samantala, bukod sa dalawang bagyong ating minomonitor, mayroon din tayong hanging amihan na patuloy na umiiral sa hilaga ng ating bansa na makikita natin na may mga dala pa rin itong call upon sa area ng Batanes at Babuyan Group of Islands, kabilang sa area ng Cagayan Valley Region. Dulot po yan ng epekto ng hanging amihan, na kung saan bahagya pa rin ito nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon na kung saan bahagya rin ito nagdadala ng maulap na papawirin at mga pag-ulan lalo na hapon. Samantala, bukod dito sa nabanggit na lugar, inaasahan natin ang improving weather na tayo sa halos buong bansa maliban sa Palawan na kung saan bahagya pa rin naapektuhan ng trap o buntot ng Bagyo Tino. Kaya habang malayo pa ang Bagyo Uwan, maghanda na po tayo sa ating mga kakailanganin na gamit para sa paghahanda sa bagyo. At yan nga po ang pinaka-latest po natin update sa minomonitor natin mga bagyo sa labas ng ating bansa. At para naman sa magiging lagay ng ating karagatan, sa kasalukuyan wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit lubos pa rin natin pinag-iingat ang ating mga kababayan mangingisda sa may kanluran bahagi ng ating bansa dahil sa inaasahan pa rin natin ang matataas na pag-ulan dulot pa rin ng Bagyong Tino. At sa may hilaga ng ating bansa. Samantala sa may silangang bahagi ng ating bansa, inaasahan natin ang katamtaman ng mga pag-alon sa ngayon habang malayo pa ang Bagyong Uwan. Dahil makikita natin sa sakop ng Bagyong Uwan, makikita natin na maalo na rin ang karagatan dahil sa mga thunderstorm nitong mga dala. At yan nga po ang pinaka-latest po nating update sa lagay ng ating panahon. Ingat po tayong lahat at sana ligtas po tayong lahat sa pagdaan ng Bagyong Uwan. God bless. Naway ligtas kayo sa pagdaan ng bagyo. Mag-ingat po kayo.